Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw dakila, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon. Lord, salamat na nandito kami ngayong umaga, Panginoon, upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, salamat, wala kami sa pagamutan, Panginoon. Lord, salamat, wala kami sa makamundong bagay, Panginoon. Lord, salamat, wala kami sa bilangguan, Panginoon. Lord, salamat, wala kami sa sementeryo, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, at nagpapalinis sa iyo, Panginoon, ang iyong dugong banal, Panginoon. Lord, kung ano man ang karumihan na iyo pang nakikita sa aming mga puso, Lord, ikaw ang patuloy na maglinis ito, Panginoon, Lord. Kami patuloy nagpapakumbaba, Panginoon, at nagpapagamit sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay kumikilos na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay may gagawin ka, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na pagpunta namin dito ay hindi namin sinasadya, Panginoon. Ito ay, Panginoon, ito ay binubulong sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon, na ikaw ay mapapurihan sa umagang ito. Ikaw ay aming masamba sa katotohanan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Lord, alam namin sa umagang ito, Panginoon, ikaw ay kikilos sa bawat isa, Panginoon, na iyong gagamitin, Panginoon. Magsimula, Panginoon, may mensahe, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Lord, hallelujah, kung ano man nalalabas sa kanyang bibig, Panginoon, Lord God, ikaw ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God, upang marami pang kaluluwa ang mayong mailigtas, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Lord, sa lahat ng iyong panggagamitin, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa umagang ito ay kumikilos ka na sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, sa lahat ng resources na amin, Panginoon, kung ano man ito, Panginoon, negosyo man ito, Panginoon, pagsasaka man ito, Panginoon, paghahayop man, Panginoon, trabaho sa gobyerno, trabaho sa pribado, Panginoon, Lord God, ikaw ang patuloy magpala sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon. Lord, yan din, Lord, sa aming mga kapatid na nasa live stream, Panginoon, Lord, ikaw patuloy magpala sa kanila, Panginoon, Lord God, hallelujah, Panginoon. At Lord, dinadalangan namin ang aming barangay, Panginoon, na ikaw patuloy na kumilos, Panginoon, at gumabay, Panginoon, upang ang lahat ng gagawin na, Panginoon, ay yun lamang ang ikatataas mo, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay pinagpala mo na ang bawat isa. Lalabas kami sa sambahang ito, Panginoon, na bit ang pagpapala mo, Panginoon. Lord, salamat, salamat sa umagang ito, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na nasa barig ng karamdaman, Panginoon. Lord, ang ikaw ang humipo sa oras ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, salamat sa ilang namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pinagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Pinagpala at masaya po ba ang buhay ng bawat isa? Isa nga po malakas na Amen! Amen! Tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos. Dahil tayo po ngayon ay nasa huling linggo na ng buwan ng November at patuloy po tayong pinapalakas at pinapatibay ng ating Panginoon. Kaya patuloy po natin siyang purihin at pasalamatan. Paawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo,
Sabay po nating awitin. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ay ang ating Diyos. Tunay nga, Panginoon, na tinatanggap na namin ang mga pagpapala at lahat ng biyayang pagkakaloob mo sa aming buhay. Kaya patuloy ka naming pupurihin at pasasalamatan, Panginoon. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng kilala. Yahweh,
So Jesus, Panginoon, sa umagang ito, Lord, patuloy naming aawitin ang katapatan mo sa aming mga buhay. At ikaw lamang ang aming sasambahin. Ikaw lamang ang aming pasasalamatan habang kami nabubuhay dito sa mundo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso.
halimbawa na naman yung pagdaanan namin sa aming mga buhay, O Diyos, mananatili kang mabuti, O God. Iyong nilikha, luluwan, hatiin ka ng mga buti mo. Hindi ka Yes, O God. Napakabuti mo po sa aming mga buhay. Kahit kailan di po kayo nagkulang. Kami po ay nagpapakumbaba po sa inyong harapan at umaasa lamang palagi sa inyong biyaya at habag. Ang lakas po namin ay nanggagaling lamang po sa inyo, O Diyos, at karunungan galing lamang po ito sa inyo pong lahat. Salamat sa tinapos na trabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya kami napatawad, natubos, naligtas, nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Naging anak mo at ngayon ay nagpapatuloy po sa paglilingkod po sa inyong harapan. Salamat po, Ama, na pinagkatiwalaan nyo kami ng buhay sa mundong ito. Kaya maraming salamat po sa buhay na ibinigay nyo sa amin. Salamat din po sa kalusugang ipinagkaloob nyo po sa amin. Salamat din po sa mga kaloob na espiritual. At ngayong umaga, ihatidlaan nyo po ang mensahe nyo ng may kaunawaan upang mapagpala ang bawat makikinig dito po sa lugar na ito, maging sa mga nasa tahanan at nasa ibang bansa. Palaksin mo po ang nanghihina. Mag-restore kayo, mag-revive po kayo, magligtas kayo, magpagaling po kayo ng mga may karamdaman. Ngayon pong umaga, nakikita nyo po yung laman ng puso ng bawat isa, yung mga pasanin, yung mga kahilingan ng bawat isa na nakikinig, nakakonect sa website na ito. Katagpuin nyo po ito. Press Revelation, dumali sa aming kalagitnaan. Press Anointing, kapayapaan, maliwanag, malinaw na mensahe ang ipaabot mo ngayon pong umaga sa amin. Samahan niyo po kami, kailangan po maparangalan. Ako po yung instrumento lamang po niyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. So praise God po sa umaga pong ito. At muna pong malakas sa palakpak po sa Panginoon. So, pasensya na po kayo, medyo hindi po gumagana po yung projector natin. So, bibili po tayong bago. So, yung katabi, bibili tayong bago. Amen. Ano ho? So, mag-take note na lang po kayo ngayon pong umaga. At napakahalaga po ng mensahe ngayong umaga. Salamat sa patuloy niyo pong pag-share sa mga follower natin, viewers, dito po sa lugar na ito, sa Pilipinas, sa ibang bansa.
Patuloy po nating i-share ang mensahe sapagkat napakahalaga po ng topic natin ngayong umaga. Ano ho? Sa ating mga mahal sa buhay, mga taong konektado po sa atin. So, ang title po ng mensahe po natin ngayon ay Tagalog, Kristiyanong Katiwala. Ano ho? So, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Especially yung buhay natin. Pinagkatiwala po sa atin ng Diyos yan. Amen? Kristiyanong katiwala. So, ang text po natin dito po sa 1 Korinto, chapter 4, verse 1 and 2. Sulat na lang niyo po. 1 Corinthians, chapter 4, verse 1 and 2. Sabi rito, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Kaya nga, ang title natin, Kristiyanong Katiwala. Ano ho? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa music ministry at tayo po ay nakasamba at nakaawit. So, saan ba tayo dapat maging katiwala ng Diyos? No, saan ba? Amen. Actually, marami po naman dapat na tayo ay maging katiwala sa maraming bagay. Ano ho? Pero magbibigay lamang po ako ng 3 na ito ay pangkasalukuyang kailangan natin. Ano ho? Napapanahon. Marami po ito pero 3 lang ibibigay ko po sa inyo ngayong umaga. Saan ba tayo dapat maging katiwala ng Diyos? Number 1 po ay kalusugan. Sabihin mo sa iyong katabi, kalusugan yan. Kasi ito pong week na ito, ang dami ko po na-encounter, ang dami po may sakit ngayon. Iba-iba po mga sakit na mga naging karanasan po ng mga tao. Lahat. Mga sipon, ubo, lagnat. Iba-iba. May mga high blood, may mga sari-sari po. Pero, yan po ay normal lang kasi nasa lupa pa tayo. Ano? Nasa katawang physical pa tayo. Wala pa tayo sa langit. Talagang dito sa lupa ay may pagsubok, may sakit, may mga problema. Dito lang sa lupa yan. Pero sa langit, wala na po doon sakit. Wala na po doon pagsubok, wala na po doon problema. Amen? Pero, pinagkatiwalaan tayo ng kalusugan, kailangan po natin itong alagaan. Bakit ba natin ito kailangang alagaan? Sabi po dito sa text, 1 Korinto 6:20, sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, dugo po ng Panginoon Hesus ang ipinagtubo sa atin. Yung ibinayad sa ating buhay na dapat pupunta tayo sa kapahamakan, sa impyerno, pero dahil doon sa dugo ni Jesus, binili tayo sa walang kapantay na halaga. At ang katawang ito, sabi dito, ay gagamitin naman natin para maparangalan po ang Diyos. Amen? So, praise God. Alam niyo po ang buhay ng tao, pag binasa niyo po yung awit 90 verse 10, awit 90 verse 10, sabi doon, ang buhay ng tao maabot ng 70 taong singkad. 70 taong singkad. Ang sabi po doon sa verse na iyon, awit 90 verse 10, at kung malakas, umaabot po ito ng 80. Kaya sa panahong ito, kapag ka naka-70 ka na taon, nakuha mo na yung target ng buhay. Ngayon, kung sumubra pa daw ang bonus na iyon, halimbawa po si Tatang, si Tatang Narsing, biyanang ko, siya po ay 86 na ngayon. At siya naman ay malalim po ang relasyon sa Panginoong Hesus. So may bonus po siya na 16 na taon. Yung mga senior po rito na mahigit na po 70,
pag lumampas kayo doon, bonus na po yun. Si Uncle Ben, yung tatay ni Kuya Per, yung lolo ni Kuya Ivan, 86 na rin yun. So, ang bonus noon ay 16 years na. Aba, ako po ay 55 na. Marating ko lang ngayon, sobrang pasasalamat ko na po. Amen? Pero, pag binasa niyo po yung awit 139, verse 13 to 16, doon po sa verse 16, ang Diyos talaga nakakaalam kung ilang taon ang buhay natin. Kung ilang taon, sabi doon, yung taon ng buhay natin, yung balangkas natin. Awit 139 verse 16, alam niya yon. Ngayon, siyempre, nasa mundong ito tayo at ang tao kasi mayroong free will eh. Isang bagay ang hindi pinakaalman ng Diyos sa buhay ng tao. Yung kalayaang magdesisyon. Yung pumili ng mabuti at masama. Yung free will, kalayaan. Kahit nga yung kaligtasan kapag hindi tinanggihan mo ang salita ng Diyos tungkol sa pagliligtas ng Jesus, hindi ka rin maliligtas. Kasi tayo din ang magpapasya noon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, doon sa topic natin na saan ba tayo dapat maging katiwala ng Diyos? Ang una po ay kalusugan. Nasa Bible ba ito? Nasa Bible po ito. At ito po ay paalala na rin sa atin lahat. At panalangin sa ating mga buhay pa. Meron pong panalangin sa Bible si Apostol Juan. Ipinanalangin niya yung kanyang kaibigan at kamanggagawa kay Kristo. Pag binasa niyo po itong 3 John, chapter 1, verse 2. Pinost ko po sa Facebook yan 3 John, chapter 1, verse 2. Ito po yung panalangin po ni Apostol Juan doon sa kanyang kamanggagawa at dinidisciple niya, kaibigan pa, na si Gayo. Kaya nga sabi rito sa 3 John, chapter 1, verse 2, Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Amen. Hindi pala sapat yung tayo po ay maganda na yung kalagayan natin espiritual, naligtas tayo. Kulang pala yon. Kailangan din pala balance. Sabi mo siya ang katabi, balance. So, kailangan din nating alagaan ang ating katawang physical. Yung ating kalusugan. Ano po? Bakit mahalaga ang kalusugan? Siyempre, kahit tayo po ay ligtas na, marami na tayong alam sa salita ng Diyos. Alam na natin ang kalooban ng Diyos. Kung may problema naman po ang ating kalusugan, ay hindi rin tayo gaanong magagamit ng Diyos sa kanyang gawain o ministry. Bakit? Siyempre, may problema ang ating physical na katawan. Amen? At isa pa, binabanggit po ng Biblia na ang katawan natin ay templo ng Diyos. Ang templo po ng Diyos, hindi lang itong mga building, hindi lang po itong church na ito. Hindi lamang po yung malalaking building ng mga simbahan, hindi po yan. Ang tinutukoy sa Biblia na templo. Mismong sinasabi ng Biblia na itong katawan natin ay templo ng Diyos. Amen. Nasa Bible ba yan? Basahin po natin itong nakalagay sa 1 Corinto chapter 3, verse 16 to 17. Sabi rito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang sino man magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Sabi mo siyang katabi, ikaw ang templong yan. So, ito palang katawan natin, banal.
Kaya po, napakahalaga na maintindihan natin ito. Nung araw, hindi ko alam ang verse na ito. Kaya, hindi ko iniingatan ang aking kalusugan. Amen? Kung ano-ano po yung ikinakarga ko dito sa katawan. Siyempre, mga lalaki. Ang dami natin ikinakarga sa katawan, di ba? Mga alak, mga droga, kung ano-ano pumapasok sa ating katawan. Kasi hindi nga natin alam ang katotohanan. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Ngayong na-encounter natin si Jesus, mas naintindihan natin ngayon. So, binanggit doon sa binasa ko sa inyo na parurusahan ng Diyos ang magwasak ng kanyang templo. So, ang Diyos ba mabagsik? Narinig nyo na ipinapangaral ko na ang Diyos ay mabiyaya, mahabagin, punong-puno siya ng grasya. Pero ang pagtuturo niya sa atin at pagpapaalala niya sa atin ay para sa ikabubuti natin. Para sabihin mo sa iyong katabi ay para sa ikabubuti natin. Kasi nga po, ang tao may free will. Lahat ng gusto natin gawin, pwede natin gawin. Dahil tayo po ang magdidesisyon magagawa natin ang gusto natin gawin. Pero, hindi natin mapipili ang consequence ng mga ginagawa natin. Malaya tayo. Pero, iaalaw ng Diyos yun. Pero hindi naman natin mapipili ang magiging consequence ng ginagawa po natin. Especially sa physical. Kagaya po nung, ito, personal kong testimony, nung last week, si ma'am po ay may dalang karning baboy, hindi karning, may mga negosyo po yung kasama niyang guro. So ngayon, yun po yung nakikita ko sa rep. Siyempre, di ba, napakasarap naman na kumain ng may suka, may bawang, may sibuyas. Tapos ipiprito mo yung baboy, may taba-taba. Di ba, napakasarap. Lalo na po, lalagyan mo ng sili. Amen? Ngayon, siyempre, wala na may exempted dito Ito yung sineshare ko sa inyo dahil may natutunan ako. Kasi lahat ng sobra ay masama. Halos sa linggo po yun ang kinakain ko. Tapos pag ako po ako'y naglalakad ng document sa license, pagre-renew ng license sa pagkakasal, ay doon sa mga nadadaanan kong kainan, ang kinakain ko pa ay kalderetang kambing. Amen? So, nakita ko isang araw, ako po'y nagpahinga, nung ako'y magising, para nahihilo ako. Hindi normal. So, ang ginawa ko po ay nagtabas po ako ng damo, naglinis po ako rito sa palibot. Gusto ko pawisan. Kasi sabi ko, hindi normal to. So, nakita ko na magagawa natin ang gusto natin. Pero yung consequence ay hindi natin pwedeng piliin. So, may tinuro po sa akin ng Diyos doon na dieta rin sa pagkain. Kaya nitong mga nakaraan, gulay-gulay lang po kinakain ko. Kasi po, iisa lang ang buhay. Sabi mo sa iyong katabi, iisa lang ang buhay. Amen? So, ganun din po sa kasalanan. Ganun din po sa kasalanan. Mahal ng Diyos ang tao. Kaya nga, siya ay may habag at grasya. Gusto niya iligtas ang lahat. Gusto niya iligtas ang lahat ng tao. Pero, ayaw naman ng Diyos ng kasalanan. Hello? Kasi, pag alam natin na isang bagay ay mali, hindi na natin gagawin yon. Kasi nga, pwede natin gawin ang lahat ng gusto Pero, yung consequence, hindi natin mapipili. Hindi natin mapipili kung ano magiging consequence. Halimbawa, pumatay ka. Amen. O, siyempre, sa batas ng Republika sa Pilipinas, makukulong ka. Pwedeng
Nung magawa mo yan, pwedeng nagsisi ka. Pwedeng ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos. Tinanggap mo sa Jesus, naligtas ka. Pero yung consequence noon, hihimas ka pa rin ng bakal. Maliban lang na magkaroon ng supernatural na paggalaw ang Diyos. Nahipuin yung complainant natin o complainant mo na patawarin ka, i-release ka. Di ba? Hello? Kaya nga po, lahat ng gusto natin, magagawa natin. Pero hindi natin mapipili yung consequence. Hello? So, ito naman po mensaheng yung narinig nyo sa akin, ang Diyos mapagpatawad, yung past, yung present, yung future, ay tinapos na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo yan. Pero, yun, hindi po nagpo-promote ng kasalanan. Ang ibig sabihin noon, minahal tayo ng Diyos, kaya tatalikod din tayo sa paggawa ng kasalanan. Halimbawa, may asawa ka na, tapos ay nakipatol ka pa sa ibang may asawa. Halimbawa, ang consequence masisira ang pamilya mo. Amen? Pero patatawarin ka ng Diyos. Pag humingi ka ng tawad, ay ang Diyos nga, mapagpatawad, ililigtas ka. Kaya lang, yung consequence, hindi natin mapipili. Eh di, doon ka na sa alam mong mali, iiwasan mo na. Hello? Mapoprotect. Kasi nga pinagkatiwalaan tayo eh. Pinagkatiwalaan tayo ng kalusugan ng ating katawan. Pinagkatiwalaan tayo ng buhay. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Yung ibinigay sa ating buhay, alagaan natin yan. Kasi, sabi nga doon sa binasa natin, sa 1 Corinthians 6:20, binili na tayo ng malaking halaga. Ito'y dugo ni Jesus. Kaya gamitin natin ang ating katawan para sa ikararangal ng Diyos. Gamitin natin ang ating buhay para maparangalan ang Diyos. May nasusundan po ba kayo? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, napakahalaga po nito, ng alagaan natin ang ating physical na katawan. Marami pong may sakit. So, pag-pray po natin mamaya. At masarap pong mabuhay. Ako, tayo, nasa mundo pang ito. At ang katawan natin ay templo ng Diyos. Pero hindi po ako nagko-condemn sa mga nakikinig. Kung nangyari na yung mga bagay na yon, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At wag na natin balikan. Magsimula muli tayo at gawin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. At magpatuloy tayo. Dahil ang Diyos naman ay God of second chance. Kaya nga lang, yung consequence, hindi natin mabubura. Pero kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya at maglilingkod sa Kanya, pwede siyang gumawa ng supernatural. Ayusin niya. Hindi man bigla, unti-unti niyang inaayos yun. Ngayon, pagdating naman sa physical, abay, mahalin na natin yung katawan natin. Huwag na natin kargahan. May sakit ka na sa puso, tapos kumakarga ka pa ng mga ipinagbabawal na gamot o ng mga alcohol na nakakasira ng baga, iwasan mo na. Baka yung kaunting sakit ay madagdagan pa. Kung yung mga may edad na mahigit ng 80, nagnanasa pang mabuhay. Di tayo mga bata-bata pa, alagaan na natin. Kasi nga, may pag-aani. Spiritual, sa physical, kung ano itinanim ng tao, aanihin natin yon. Sikapin na natin na gawin natin yung mabuti. Walang exempted dito, walang perfect na tao, pero iba yung ginagawa natin yung tama at mabuti. Kasi tayo po ang magdidesisyon. Ang tao ang magpapasya. Amen? Tayo ang pipili. May siyang katabi, tayo ang pipili. Wala naman magbabawal sa iyo eh. Hindi naman tayo lagi magkakasama. Siyempre, pwede natin gawin ang lahat. Pero may isang Diyos na nakakakita sa atin ng ating ginagawa.
Tungkulin ko lang na i-share sa inyo yung gusto po ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Number 1, saan po tayo pinagkatiwalaan ng Diyos? Sa kalusugan. Amen. Number 2, kaloob na spiritual. Ano ho? Alam niyo, sabi po rito sa 1 Pedro chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayanang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Lahat pinagkalooban tayo. Sabi mo sa iyong katabi, pinagkalooban tayo. Yung po mga nakikinig, meron tayo. At ang gusto po ng Diyos, i-contribute natin. Ano po? May part po tayo para sa kapakinabangan po ng lahat. Hindi ho tayo pare-parehas. Sabi mo sa iyong katabi, hindi tayo pare-parehas. At isa po sa purpose ng Diyos sa ating mga buhay, kaya tayo isinilang sa mundong ito para paglingkuran natin siya. Amen? At papaano naman natin siya paglilingkuran? Yung ibinigay na kaloob sa atin, ito hindi naman bago dito Lagi nyo narinig to sa akin, pero para po doon sa mga bagong nakikinig sa atin, kumukonect sa website na ito, may kanya-kanya tayong kaloob. Ano ho? Kung si Moises, may tungkod. Kung si David, may tirador. Kung si Elias, may balabal. Lahat tayo. Pagdating sa New Testament, ay biblical po yan, na tayo po ay pinagkalooban po ng kanya-kanyang kaloob. Sabi po rito sa awit 139 verse 13, tingnan po. Ito po nagpapatunay na may kanya-kanya tayong linya sa buhay. May kanya-kanya tayong, may pagkakalagyan tayo. Ano? Hanapin mo yon kung saan ka talaga expert. Sabi mo saan katabi, kung saan ka expert. Sabi rito sa awit 139 verse 13. Awit 139 verse 13. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Talagang nasa tiyan pa tayo ng ating ina, hinubog na tayo ng Diyos doon. Alam niya kung matangkad ka, alam niya kung katamtaman ang edad mo, alam niya kung maputi ang kulay mo, alam niya kung morena, alam na yan ang lahat ng Diyos Kaya sabi rito, ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Ano ba yung hinugis? Di ba ito po sa English, shape. S-H-A-P-E. Shape. Hinubog. Sabi po ni Rick Warren, ito po ay na-mention ko na dito pero ang kuha ng Holy Spirit i-share ko para po doon sa mga bago. Sabi po ni Rick Warren, yung acronym po ng shape, yung S, spiritual gifts. Meron talaga tayo. Pag binasa nyo po yung Ephesians 4:11, talaga may apostle, may prophet, may evangelist, may pastor, may teacher. Meron talaga. Pag binasa nyo po yung Roma chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, ang daming kaloob doon. Huwag mong hanapin ang sarili mo sa iba. Meron kang identity, unique po yan. Kailangan lang tuklasin mo yan. Kaya di ba minsan, may mga nag-a-apply magsundalo, hindi po sila natanggap kasi may dahilan ng Diyos. Ako po gusto ko po maging sundalo Amen? Mahilig po ako sa baril noon. Pero hindi po yun ang ibinigay sa akin ng Diyos. Magiging sundalo pala ako, sundalo pala ng Diyos. Amen? Kasi nga po, may kanya-kanya tayong calling. Yung H, ito po'y heart. Ang tao, may iba-ibang kursunada, may iba-ibang passion, may iba't ibang hilig. Hindi pare-parehas tayo. Merong ang hilig mag-adventure. Merong ang hilig ay sports. Amen? Yung A, abilities. May iba-iba talaga ang taong abilidad. May magaling talaga sa negosyo, may magaling sa pagsasaka. Hindi pare-parehas. Pero pantay-pantay sa tingin ng Diyos. Yung P, personality. Hindi lahat ng tao tahimik. Meron taong tahimik. Meron namang gusto niya, nagsasalita siya. Amen. Pero pantay-pantay sa paningin ng Diyos yan. At yung experience. Hindi tayo pare-parehas ng karanasan. Hindi tayo pare-pareho. Iba-iba ang pinagdaanan natin. Iba-iba ang dahilan kung bakit naranasan natin yung mga pagsubok. Pero lahat ng mga experience natin yan, kayang-kayang gamitin ng Diyos yan para sa ikabubuti natin. Hello? Kaya yun ang sabi ni Rick Warren yung acronym po ng SHAPE.
So sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 4:7, sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 4:7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos, hindi sa amin. So nire-recognize si Pablo na yung mga kaloob niyang spiritual, hindi kanya. Sa Diyos lang talaga. Amen? Siya daw ay, di ba sabi niya, isang hamak laang na sisidlan. Sisidlan laan tayo. Sabi mo sa iyong katabi, vessel laan tayo. Amen? At alam po natin na kagaya po ng title natin, katiwala lamang tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, katiwala lamang tayo. Yang kaloob na yan sa iyo, ibigay lang sa atin ng Diyos yan. Bigay lang yan ni Lord. Kaya nga, gusto po ng Diyos, sila talaga ang paparangalan eh. Walang sino man na, kaya nga ang ating tinataas, di ba? Ang walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ano ho? So, ano ba ang katangian ng mga Kristiyanong katiwala ng mga kaloob na spiritual? Una, ay kagaya po ni Pablo, empty. Ano ho? Empty vessel. Ibig sabihin, inire-recognize na si Pablo, ang background niya, matalinong tao ito. Ito po'y malaking maharlikan tao ito. At ito po talaga ay aral kay Gamaliel. So, hindi siya nahuhuli sa mga alagad. Kung ang pag-uusapan ay yung mundo, yung intellectual ng mundo, higit si Pablo. Pero sinasabi niya na siya ay isa lang hamak na sisidlan, empty vessel. Ibig sabihin ng empty vessel, Diyos lamang ang kanyang itinataas. Diyos lamang ang kanyang pinaparangalan. Kung ano meron siya, sa Diyos lang yun. Yung karunungan niya, galing lang sa Diyos yun. Pwedeng mawala yun sa ilang segundo. Amen? Hello? Pangalawa po ay yung available. Ano ho? Available. Ibig sabihin, marami kasing magagaling eh. Maraming marurunong. Pero, ang tanong, may panahon ba sila para paglingkuran ang Diyos? Hello? Kaya gusto rin ng Diyos yung ating panahon. Amen? Hinahanap ng Diyos po yan. Pag binasa niyo po yung Sipanyas 3, verse 9, ang inaasahan ng Diyos sa atin doon ay, di ba, 3, manalangin, sumamba, at maglingkod. Sabi doon, maglingkod tayo. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. At syempre, ang sinasabi doon ni Pablo, isang hamak lang siyang sisidlan, yung clean vessel. Siyempre, ang Diyos sumahanap din ng malinis na sisidlan. Hello? Mahanap po siya. At sabi mo siyang katabi, tayo yon. Amen? Mahanap po siya ng daluyan. Siyempre, alangan naman gamitin ng Diyos yung nakikita mo na walang kredibilidad. Ibig sabihin ay hindi gagamitin ng Diyos yung nakikita naman nating namumuhay sa mundo. Ang gagamitin niya ay yung malinis na sisidlan. Bagaman yung pagiging matuwid natin dahil sa grasya ng Diyos, hahanap din siya ng mga tao na paniniwalaan na totoo ang Diyos na ito. Totoo na ang sinasabi nito na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Halimbawa, kung ako po ay nangangaral sa inyo ng kabanalan, nakikita naman ninyo na palasing-lasing ako dyan pasuray-suray ako dyan sa labas. Di ba? Tapos yung buhay ko ay hindi naman nakikita na hindi pa totoo para sa mundong ito. Eh, wala pong maniniwala sa atin. Kaya nga si Pablo, nire-recognize niya na siya ay sisidlan lamang. At napakahalaga noong malinis na sisidlan. At ang Diyos naman po ang tutulong sa atin. Ang banal na Espiritu, gagabayan tayo. At malayo na ang ating narating eh. Sabi mo sa iyong katabi, malayo na ang ating narating eh. Huwag ka nang babalik dun sa pinanggalingan. Kasi lahat naman, wala naman perfect eh. Di ba? Pero iba po yung talagang lumalakad ka. Gusto mo talaga yung tama, mabuti at katwiran. Kasi pag bumalik ka doon sa dati mong buhay, tatawanan tayo ng mundo. Akala ko ba may relasyon sa Diyos yan? Di ba?
So, mas maganda na po na tayo po ay tuloy-tuloy na nagpapagamit. Kasi pagka tayo naglilingkod sa Diyos, ipinapagamit natin yung mga kaloob na spiritual. Protection din po yung sa atin. Mawawala po yung kaisipan ng mundo. Kasi ang focus mo, para bigyan ng karangalan ang Diyos doon sa mga spiritual na kaloob natin, mamamalayan mo na ang sarili mo, wala ka na dati doon sa dati mong buhay. Kung ang dati mong buhay ay ang panahon mo, inaaksaya mo lang sa walang kapararakan. Pero ngayon, nag-glorified na ang Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Ano man yung gift ngayon, umaawit ka man dito, tumutugtog ka man dito, ipinapagamit mo, kung ikaw man ay sa pagtulong, pagbibigay, na ang Diyos ang napaparangalan, ikaw ay may kakayanan para mag-share sa ating mga kamag-anak, kaibigan, na ginagawa natin yung para sa karangalan ng Diyos at lalo na yung patotoo ng buhay natin. Na sasabihin nila, binago talaga ito ng Diyos. Totoo talaga ito na lingkod ng Diyos. Talagang naninindigan ito sa katotohanan. So, yun po ay may impact na sa mundo. Palakpakan po natin ang Panginoon yan. So, ano na po yung dapat nating, saan ba tayo pinagkatiwalaan? Una po ay kalusugan. Pangalawa po ay kaloob na spiritual. Meron po tayo kaya pag hindi natin natuklasan yan, hindi tayo magiging masaya. Patuloy nating hanapin yun. Kung saan tayo, kung ano yung talagang calling ng Diyos sa atin. At yan ay habang buhay. Sabihin mo sa katabi, habang buhay. Paggamit mo na. Kasi yan ay iniintay sa atin ng Diyos. Diyan ka pagpapalain ni Lord. Amen? Pangatlo, una po ay kalusugan. Pangalawa, kaloob na spiritual. Pangatlo na pinagkatiwalaan tayo, kabuhayan. Sabihin mo sa iyong katabi, kabuhayan. Diba? Ang tatlong ito, ang napapanahon. Ito yung present needs ng tao ngayon. Marami naman pinagkatiwala sa atin ang Diyos Pero ang tatlong ito yung pangkasalukuyan. Kalusugan. Diyan tayo nagkakaproblema Sa kalusugan, di ba, minsan gumagastos tayo na malaki dahil sa kalusugan. Amen? So ngayon, doon naman sa spiritual, mayroon naman tayo, kailangan lang na tuklasin natin kung saan ba tayo magaling. At itong pangatlo, may kabuhayan naman, pinagkaloob sa atin. So, kabuhayan. Sabi dito sa Kawikaan chapter 3, verse 9 to 10, paano natin ito iingatan? Ano? Kasi pinagkatiwala ito sa atin. Sabi rito sa Kawikaan chapter 3, verse 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Amen? Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So, kaya ko po ito nasabi, ang sabi po kasi sa Awit 24 verse 1, tanyo po, sabi po roon sa Awit 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh, ang ating Panginoon. Ibig sabihin na may-ari pala si Lord, pati po yung ating mga tinatangkilik. Tayo, katiwala lang. Sabi mo sa katabi, tayo, katiwala lang. Amen? So, paano maging katiwala ng kabuhayan? Siyempre, yung para sa Panginoon ay ibigay natin yung para sa Kanya. Amen. Tayo naman ay hindi naman kailangan i-memorize yan. Tayo Kristiyano, alam po natin yon. Tanyo po sa magsasaka, yung binhi po ba ay kinakain ng magsasaka? Hindi. Hello? Kasi po, pag kinain natin ang binhi, wala na tayo itatanim para tuloy-tuloy tayo mag-ani. Naalala ko po sa Batangas noon, inilalagay pa sa bayong yung binhi. Ang tawag po doon, laon. Pero ito lamang po ang sigurado, yung binhi hindi kinakain. Pag kinain natin ang binhi, wala nang kasunod na pag-aani.
Sabihin mo sa iyong katabi, wala nang kasunod na pag-aani pag kinain mo ang binhi. Amen? Yun na naman prinsipyo ng Bible eh. Bilang Kristiyanong katiwala ng ating kabuhayan. Bakit po makikita nyo, bakit maraming nakikita nyo Kristiyanong pinagpala? Sila po ang tanongin nyo kung bakit. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? May natututunan po ba kayo? Sabi po rito sa Lucas chapter 16, verse 10. Lucas 16, verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Amen? Alam niyo po, mayroong isang mayaman na magbabakasyon ng matagal sa ibang bansa. Kinausap niya yung kontraktor at sinabi, gawan mo ako ng bagong bahay ayon sa plano na ito. Ingatan mo ang paggawa sa kanya. Gamitin mo ang lahat, ang pinakamagandang materyales. Sabihin mo lang ang mga gastos at ipapadala ko sa iyo ang cheque. So, nung ginagawa na ng kontraktor yung bahay, ay nakita niya ang pagkakataon na kumita pa ng mas malaki sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga materyales na mumurahin at mababang kalidad. Tapos yung natitipid niya ay binubulsan niya. Kaya lang ay pinagsisihan niya yung kanyang panloloko dahil nang dumating ang mayamang lalaki at nag-inspeksyon, ay sinabi sa kanya, wow, ginawa mo ang lahat ng sinabi sa plano. Natitiyak ko na ginamitan mo ito ng pinakamaganda at di kalidad na materyales. Ngayon, dahil sa matagal mo ng pagsiservisyo sa akin, ay ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Amen. Nakuha niyo po ba ang kwento? Amen. Sayang, siguro sabi nung katiwala, sayang, akin pala ito. Amen. Alam niyo po, nakakalungkot dahil kadalasan ay gumagawa tayo ng pagkakakitaan sa maling paraan. Kaya't ang mga bagay na natatanggap natin ay may deprensya at hindi makapagbigay ng satisfaction sa ating mga buhay. Subalit kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo dahil ginawa mo yung mga bagay sa paraan na gusto niya, ay makakaasa ka na mabuti at ang kupang matatanggap mo ang gusto niya para sa iyo. Amen? Magkakaroon ka ng satisfaction at kapayapaan sa buhay. Bakit? Dahil sisiguraduhin niya ang ibibigay sa iyo ay mabuti at angkop sa pangangailangan mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Tandaan po natin, kapag tao ang nagtaas sa atin, ang tao din ang magbababa sa atin. Pero kapag ang Diyos ang nag-promote sa atin, siya ang bahala sa atin. Amen? Pag ang Diyos ang nagtaas sa atin, nag-promote, provision. Siyempre yung pangangailangan natin. Protection, pag-iingat niya sa atin. Peace, kapayapaan. Hello? Kaya iba, pagka ang nag-promote sa tao, Diyos. Kapag ang nag-promote sa atin tao, tao din magbababa sa atin. Pero pagka ang Diyos ang nag-promote sa atin, sagot niya tayo. Bahala siya sa atin. So, pampalakpak sa Panginoon. Tatlo yung pinag-aralan po natin ngayon pong umaga. Saan ba tayo dapat maging katiwala ng Diyos? Kalusugan, kaloob na espiritual, at kabuhayan. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you po sa umaga pong ito. Kami po ay patuloy niyo pong ginagabayan at patuloy kaming nagpapaturo po sa inyo. Hindi po kami perfect, pero salamat po sa inyong salita na
nagagabay sa amin para kami bumangon, bumawi, magawa namin ang tama at mabuti. Kasi alam namin na kapag ginagawa namin yung kalooban nyo, kasama namin kayo. Thank you. Kaming lahat na narito, yung po nakikinig sa iba't ibang bansa, sa tahanan, pagpalain nyo po sila. Na kami po'y katiwala ng aming mga kalusugan. Katiwala po kami ng mga kaloob na spiritual na ibinigay niyo po sa amin. At katiwala din po kami ng mga kabuhayan. Salamat sa mga kabuhayang ipinagkatiwala mo po sa amin. Salamat sa buhay na ipinagkatiwala niyo sa amin na habang kami nabubuhay sa mundong ito, magamit po namin ito ng tama. At mapaglingkuran ka namin doon sa aming kakayanan, doon sa kung saan kami mahusay, magaling, kung ano po yung mga kaloob nyo pong spiritual. Tulungan nyo kami, doon po sa mga bago, tulungan nyo po na matuklasan ito. Dahil dito nyo kami papasayahin, dito nyo kami pagpapalain. At dito kami magkakaroon ng kapayapaan, dito kami magkakaroon ng focus. Ang tao po, ang sabi po sa Kawikaan 19 verse 21, ang tao maraming iniisip, maraming pinaplano at binabalak. Ngunit ang kalooban mo pa rin po ang siyang magaganap. Kasi nga po, O Diyos, gusto nyo na habang kami nasa mundong ito, magawa namin ang purpose nyo sa aming buhay. Gawin namin ang pinapagawa nyo po sa amin. Salamat sa inyong mga salita na nagtuturo po sa amin. I-bless nyo po ang bawat isa, ang mga ama, ina, dalaga at binata na narito. Maging mga nakikinig doon po sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa. Alam namin ang grasya at habag ay para po sa lahat. At gusto nyo pong iligtas ang lahat ng tao. At kung may mga pagkukulang man, pagkakamali, ng mga nakaraang buhay, dahil hindi po namin alam ang katotohanan. So ngayon pong umaga, sumunod lang kayo sa aking panalangin. At may pag-asa. Ang sabi doon sa Mangaral chapter 9, verse 4a, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. May pag-asang bumawi, may pag-asang bumangon. At ang nakaraan ay nililimutan Diyos at ang gusto natin ay tahakin yung hinaharap. Sa taong nagpapakumbaba, nagbabalik loob sa Diyos. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po ngayong umaga sa inyong salita na nagbigay liwanag sa aking buhay na ako'y pinagkatiwalaan niyo sa kalusugan, kaloob na espiritual at kabuhayan. Sa oras na ito, inaamin ko, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Doon po, Ama, sa mga bagong tumanggap, pagpalain niyo po sila. At dalangin ko po saan mang bansa, probinsya sila naroon. May mga church silang mapuntahan. May mga pastor o kapatirang mga laga sa kanila upang lumago sila spiritually. Matuto silang manalangin, magbasa po na inyong salita, at malaman patuloy ang inyong kalooban. Matuto silang sumamba, magpuri po sa inyo. Salamat po, Diyos, pagpalain niyo sila dahil sila ay naging anak mo at nakasulat po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po ngayong umaga. Dinadalangin din po namin lahat ng mga may karamdaman. Sino man po ang mga mahal namin sa buhay na may karamdaman na ngayon ay nasa ospital, ay hipuin niyo ang kanilang mga puso. Kaibigan, kamag-anak. Di man po namin maisa-isa ang kanilang pangalan. Touch them. Anumang uri ito ng karamdaman, ito man po ay high blood o pagkahilo, pagkalula, sipon o lagnat, ito man po ay diabetes o ito man tuberculosis o sabato o cancer o anumang mga uri ng karamdaman. Dahil po sa 39 na latay na nangyari sa Panginoon Jesus, tinanggap niya. Ang sabi po na inyong salita, kami nagsigaling. Lord, ang doktor, ang mga nurse, ang mga gamot, ay instrumento rin nyo para gumaling, lalo na po yung mga nasa ospital. Pero humihiling po kami ngayong umaga ng supernatural na pagkilos nyo. Kagaya po ng ginawa ng Panginoon Jesus doon sa babaeng dinudugo. Kagaya po ng ginawa ni Jesus kay Bartimeo na bulag, nakakita. Sa mga pinagaling ni Jesus, ganoon din po sa lahat na may sakit. Touch them by the stripe of Jesus, they were healed. Be healed. Mula ilalim ng talampakan hanggang ulunan, hipuin nyo sila. Lumalakas sila, gumagaling sila.
Dahil si Jesus ang nagpapagaling. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Jesus, your name is might. Salamat po sa kagalingan. I-bless nyo sila at patuloy po na sila po ay maglilingkod. Pahalagahan nila ang kanilang kalusugan, kaloob na espiritual at kabuhayan. Pagpalaan nyo po sila. At Lord, ngayong araw na ito, pagpalaan nyo po ang buhay po ng bawat isa. Every family, pagpalain nyo, lahat na nakikinig dito. I-bless nyo po ang pamilya dahil regalo nyo po ito sa aming mga buhay. Yung mga kabuhayan nila, i-bless nyo, Panginoon. Patuloy na pagpalain, yung mga saka, mga poultry na manok, poultry na itik, mga negosyo, o anumang uri na negosyo, trabaho sa gobyerno, sa private sector, OFW, i-bless nyo. Lord, patuloy po na pabuti ng pabuti, paayos ang paayos, ang kabuhayan ng bawat isa. Dahil sila po sumusunod sa inyong kalooban. Ginagawa po nila ang bahagi ng inyo pong layunin sa buhay po ng bawat isa. Kaya masaya po kaming susunod sa inyong purpose at plano. Ang kanilang mga anak at apo, yung mga pinag-aaral po nilang mga anak at apo, magtatapos po sila ng pag-aaral. Magiging professional ang lahat po ng kanilang mga anak at apo at magiging future leader ng aming bansa, O Diyos. Salamat po at ngayon pong buwan ng Nobyembre, yung kahilingan po ng bawat isa, yung mga nilalakad din ng papeles, yung mga panalangin nila para sa kanilang pamilya, dinirinig nyo ito. O Diyos, maging mga single parent, pagpalain nyo. Lord, yung mga OFW, bless nyo sila, maging masaya sila sa kanilang mga hanap buhay po doon. Lord, lahat po, ito pong buwan ng Nobyembre, Disyembre, yung mga events, yung mga okasyon, kayo po ang maparangalan at kayo po ang makita sa aming mga buhay. Tulungan nyo kami na ang maitaas namin ay si Jesus. At salamat po na kami po ay nagpapakumbaba at humihingi kami lagi ng awa at grasya. Tulungan nyo po kami na magawa namin ang inyong kalooban. Patnubayan kami palagi ng Banal na Espiritu at lagi kaming manalangin, sumamba, maglingkod sa inyo at gawin namin ang inyong pong purpose. Ipagamit namin ang mga spiritual na kaloob nyo po sa amin. Pagpalain nyo po, maghari ang kapayapaan sa tahanan ng bawat isa. Maghari ang kapayapaan sa aming barangay, sa aming bansang Pilipinas, sa buong mundo. Bless din nyo po ang bansang Israel. Thank you po at matatapos po ang year 2023. Masaya kami. Pinapasalamatan namin anumang mga ipinagkaloob niyo po sa amin. Maliit man ito, malaki. Maraming salamat po. Mahalaga, nakakunay kami sa inyo. At anumang panahon, pupurihin ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po.